Pagkatapos ng mapasa yung reply mo doon sa PAN, kung ikaw yung taxpayer, so you have two options. Either yung reply mo is a protest for reconsideration, or yung ikalawa is yung investigation. Then you have another 60 days na binigay para pwede kang mag-submit ng evidence. Of course, you're required to submit evidence kasi ang reply mo or yung request mo is reinvestigation. Ngayon, nang nasubmit mo na yan lahat, ang gagawin mo, okay, ganito yan. Una, yung sa reconsideration, pag once na naka-reply ka na, automatic pagka next day, magbilang na ng 180 days. Okay. Now, mamaya i-explain ko ano yung impact ng 180 days. Yung kaiba naman sa reinvestigation, mag-start ka ng pagbilang ng 180 days pag nasabit mo na yung additional evidence. Pagka next day yan, start ka ng mag-submit ng evidence. Mag-start ng counting for the 180 days. Okay, so ito yung details. Balik tayo sa note. Yung hihintayin mo pagdating doon while waiting on the decision, pag nakatanggap ka ng desisyon, yung matatanggap mo na decision is in the form of final decision on disputed assessment. In other words, hindi ka na pwedeng mag-reply pa ng another protest pag nakatanggap ka. Kasi nga, ang sabi nun is final na yon, final decision. Okay. Now, the result could be either ang matatanggap mo ay direct denial or indirect denial. Okay. So, ganito yung impact. Direct denial, kung halimbawa, di ba, sabi ko kanina, maghintay ka for 180 days. 180 days. Kung hindi pa umabot sa 180 days, tapos ngayon, nakatanggap ka ng decision, actual decision, either galing sa authorized personnel ng CIR or yung CIR mismo ang nagbigay, ang tawag dyan ay direct denial. Okay. Now, papaano kung umabot na sa 180 days pero wala ka pang natanggap na na decision? Hindi mo pa natanggap yung final decision on disputed assessment. Ang tawag dyan ay indirect denial. Pero, ganito yan. Nagkaroon kasi ng kaso sa Court of Tax Appeals, kaya nagkaroon ng changes kung paano ang treatment pagdating kung lumampas or dumating na sa 180 days. Okay, ganito yon. So, sabi ko kanina, pag umabot ka ng 180 days, ang tawag doon ay indirect denial. Pero, ganito yan. Ang ibig sabihin ng indirect denial na yan, bibigyan ka ng pagkakataon na pumunta sa CTA pagkatapos na mag-expire yung 180 days. Halimbawa, kung ngayon ay ika 180 days, pagkabukas, yun na yung counting ng 30 days. Start ka ng counting, pagka tomorrow, within 30 days, yun lang yung chance mo na pwede kang pumunta sa Court of Tax Appeals. Now, that is your first option. Okay, dahil mayroon ka pang option na hindi ka pupunta sa CTA. Kasi medyo mahal because tatawag ka pa ng lawyer, gagamit ka pa, so medyo magasto. Yung second option mo ay pwede ka pang maghintay sa actual or sa direct na desisyon ng CIR or ng kanyang authorized personnel. So again, pag nag-lapse yung 180 days, ang option na number 1 mo ay pwede kang pumunta sa CTA within 30 days. Then second, pwede ka pang maghintay ulit sa desisyon ng Commissioner of Internal Revenue or ng kanyang authorized representative. Okay. So, yun yung indirect denial na sinasabi dito. Now, sa waiting period, okay, so ito yung sinasabi ko kanina na yung starts ng ng pag-reconsideration. So hindi ko na i-discuss ito ulit kasi sinabi ko na nga pag-reconsideration
Pag nasubmit mo yung reply mo, yun na yung counting ng 180 days. Sa investigation naman, pag nagsubmit ka ng supporting documents, doon magka-count ng 180 days. So, ito ngayon yung nagkaroon kasi ng decision dito. Pagdating na naman sa deadline ng 30 days, Lasco na Land versus CIR. Pero this is under na siya. Hindi na to siya sa Court of Tax Appeals na decision. This is a Supreme Court case. So, ito yung sinasabi ko kanina. So, yung una ay nagkaroon ng option 1 mo. Pag nag-grab mo yan, pupunta ka ng CTA within 30 days upon the lapse of the 180. Yung option 2 mo, ito yung option 1 mo, di ba? Yung option 2 mo is gagamit ka ng patience mo, hihintayin mo ulit yung actual decision talaga ng CIR. So, ibig sabihin, hihintayin mo na matanggap mo yung CTA. So, therefore, ayaw mong mag-grab doon sa 30 days na ibinibigay. So, sinasabi dito na it's either pipili ka lang alin din sa dalawa kasi hindi yan pwede nasasabayin. So, kung pipili ka sa yung CTA, then yon hindi ka na pwedeng maghintay pa ng desisyon kung ganun yung nangyari. Kung hindi ka naman nag-apila doon sa CTA, ibig sabihin, naghihintay ka doon sa actual na desisyon. Okay. Now, balik tayo dito sa may paano kung halimbawa, ganito yan ha, paano kung naka-receive ka ng direct denial bago nagtapos yung 180 days, naka-receive ka na ng actual decision. Halimbawa, direct denial yan. Pero kung halimbawa, na-approve yung protest mo, so ibig sabihin, nanalo ka, so hindi ka na pupunta doon sa further process pa ng paghintay or pag-apila doon sa CTA. Now, dito tayo sa scenario na halimbawa, ikaw ay na-deny yung appeal mo, na-deny yung protest mo. Now, may dalawang tao ang pwedeng mag-deny, mag-render ng decision, yung FDDA. Sino yung dalawang tao lang ang pwede? Una, yung authorized representative, at ikalawa, yung commissioner mismo ang nagbigay. Kung ang commissioner, kung halimbawa, kung ang authorized personnel mismo, representative, ang nagbigay ng final decision, ganito yung option na yan. Magkakaroon ka ng dalawang options. First, pwede kang mag-apila sa commissioner mismo. Okay? Within 30 days, pagkatapos na natanggap mo yung FDDA mula sa kanyang authorized representative. Okay, pwede mo yung gawin. Pila ka. Pero yung apila mo doon, yung protest mo, is just a request of reconsideration. Tandaan mo yan ha, pag aapila ka dito sa CIR, request for reconsideration lang talaga yung pwede mong gagawin. Ikalawang option, pwede ka nang pupunta sa CTA, pumunta. So, either of the two, ang gagawin mo ay hindi ka pwedeng pumili ng dalawa. Hindi mo sila pwedeng pagsabayin. Pipili ka lang sa mag-apila sa CIR or pupunta sa CTA. So, ganun pa rin yung counting, 30 days pa rin kung sa CTA ka. Okay, yun pag natanggap mo yung direct denial. Kung saan, ang CIR authorized representative ang nagbigay ng FDDA. Ngayon, paano kung ang nagbigay mismo ng final decision is si CIR, si commissioner mismo? Anong option mo? So, ang option mo, pag ganyan yung kaso, ay pupunta ka lang sa CTA within 30 days. So, yun lang yung option mo. Okay. So, balik tayo dito sa notes ha, bago tayo mag-proceed. Baka mayroon tayong mga discussion pa dito. Ito kasi nangyari sa Lascona. Ito yung Lascona rule na nagbibigay ng options na pag halimbawa, if you choose option 2, like mag-wait ka talaga doon sa
final decision, okay, because you didn't appeal. So, wala nang argument na ikaw ay, kasi dati kasi strictly, pag mag-lapse na yung 180 days, you only have 30 days na mag-apila sa CTA. Ngayon, nawala na yon. Hindi na yon, ganun lang yung option. Nagiging option na lang yung pag-appeal sa CTA kasi pwede ka pang mag-wait ulit sa commissioner kung ano yung kanyang desisyon sa kaso mo. Okay, so yun yung na-result na jurisprudence mula sa kaso ng Lascona versus the Commissioner of Internal Revenue. Okay, nabalik tayo. So, sabi dito, if you choose option 2, the BIR cannot later argue that you are late. Oh, wala na yon pag nag-ano ka. Because you didn't appeal immediately after the 180 days. So, dati kasi, pwedeng i-argue nga na late ka na kung hindi ka dadaan or hindi ka mag-elevate mismo ng kaso mo doon sa CTA. So, ngayon, hindi na yan. So, binago na yon. Yan kasi ang based yon sa NIRC before. So, ngayon, nagkaroon ng jurisprudence sa Supreme Court. Pwede kasing baguhin ng Supreme Court yung batas. Depende sa kaso na lalabas kung ano yon. So, kaya nagbago yung takbo. Sabi ng Supreme Court, the Supreme Court ruled on Lascona land that the taxpayer has the liberty to choose between the two remedies. Yun. May dalawa na siya ngayon. Apila sa korte, sa CTA, or maghintay pa sa BIR. So, dito, sa kaso na to, in case the commissioner fails to act disputed assessment within 180 days, the taxpayer can either, yun na yun, sinabi ko kanina, pupunta sa CTA or mag-await. Ayun. So, huwag na natin ulitin yun, ha? So, ang idagdag ko lang dito, these options are mutually exclusive. So, hindi siya pwedeng pagsabayin. Is either pili ka isa sa isa, hindi pwedeng yung dalawa. Okay. So, ngayon, ito yung mga critical. Okay? So, balik tayo dito. So, halimbawa dito, nag-lapse na yung 180 days, then nag-wait ka further, tapos ngayon, finally, natanggap mo na yung desisyon. Anong mangyayari dito? So, ganun pa rin yung senaryo. Katulad nung kanina, pag natanggap yung desisyon. Ganun pa rin. Pag authorized person na nagbigay sa'yo, mayroon kang dalawang option. Okay? Either, mag-file ka ng motion for reconsideration sa CIR mismo or pupunta ka sa CTA. So, bawat option, mayroon lang 30 days na palugit sa'yo. Okay. Pero kung ang nagbigay sa'yo ng FDDA, yung final decision is si CIR mismo or yung commissioner mismo, ang ibig sabihin yan, ang only option mo is to go to the CTA. So, in other words, dito, mayroon kang dalawang pagkakataon na pwede kang pumunta sa CTA. First chance mo upon the lapse of the 180. Ang second chance mo is yung nag-wait ka ng further tapos nakatanggap ka ng actual decision ng CIR or ng kanyang authorized representatives.